17, pumasok ako sa Bible School, 1 taon. Tapos na-destino ako sa Batangas. 17 years old ako, nagpapastor na ako. 18 years old, na-destino ako sa Siling Matanda. Pagkatapos na-destino ako sa Bustos for 5 years. Imagine, 20 anos pa lang ako, alam ko nang mamahala ng isang church. Ang kausap ko na matatanda. Pagdating sa decision making, 20 years old pa lang ako, sanay na ako sa mga crucial decision. Kasi nga, accelerated yung maturity ko. Ito ngayon ang naging problema ko. Lagi ko ikino-compare sa mga anak ko. Anak, yung ganyang edad ako. Di ba gano'n? Yung ganyang edad ako, hindi ako ganyan. Alam niyo, mali po yun. Di ba? Hindi mo na maibabalik yung nakaraan. At kung mo hanapin yung sarili mo sa iyong mga anak, magkaiba kayo. Diba? Be considerate. Diba? Iba ang standard nila. Iba ang orientation nila. Tama ba? Kesa nung panahon mo. Kasi nung panahon ko, wala pang internet mo, nung kabataan ako. Diba? Paano mo naman i-compare ng panahon ngayon? Tama ba? Okay. Ay, sorry. Letter E, pakibasa nga. Go. Motivate and inspire others. Engage people in ways that boost their enthusiasm and confidence about them. Ito, napaka-important nito. Minsan sa aming family cell group, yan, nagkaroon kami ng family cell group. Minsan sa aming kwentuhan, sabi namin, sermon, parang sa cell group kami sa family. Nagkaroon kami ng evaluation sa isa't isa. Halimbawa, yung suko anak, si Gab. Sabi ko, Gab, sabi ko sa kanya, alam mo anak, hindi ba ko sa utak ko matalino ka? Kasi lagi na niya, first honor, second honor. Matalino talaga yan kasi mana sa mami niya. Matalino kung hindi niya asawa, diba? Sabi ko sa kanya, anak, hanga ako matalino ka, matalino ka. Pero sabi ko sa kanya, anak, i-develop mo ang social intelligence mo. Dapat matulungan mo magkaibigan. Hindi pwede lagi nasa kwarto ka, babasa ka, mag-search ka. Dapat naman makipagkapwa-tao. Sabi ko, kahit matalino ka, kung hindi ka naman marunong makipag-connect sa mga tao, bago ka lagi ka. Diba? Actually, merong research ang Harvard University. Diniscover nila, meron daw mga tao na hindi intellectual na katalino. At meron namang mga tao emotionally intelligent. Yung EQ, ang tinatawag. At kasama sa EQ o emotional intelligence ay yung social skill. Yung able to read people, marunong makipagkapwa-tao, marunong makibagay. Sabi ko sa akin, God, i-develop mo social skill mo. Huwag kang lang isa, makipagkapwa-tao, makipag-kaibigan. Akala ko, hindi ako naiintindihan mo malamang. Akala ko, hindi niya, yun, yung pala, naiintindihan niya ako. Kaya nung napunta ka dito sa San Vicente, kapag niya si Ate Ken, pati yata si Lilian, diba? Kabarkada niya yung mga kabataan, may natutulog sa bahay namin ng mga kabataan, diba? Hanggang ngayon sa maliit yan, diba? Ang galing yung gumawa ng kaibigan. Naman mga kapatid, we should motivate your children. Si Anton nung araw, ginagawa ko mag-gitara. Mamagaling ng mag-gitara. Sabi ko, anak, mas magandang mag-focus ka sa keyboard. Kasi kahit walang bata, pag magaling ka sa keyboard, minsan enough na yun. Alam niyo, ginawa ng anak ko, pagkatapos kong sabihin yun, gabi-gabi, inaabot ng ating gabi yun. Nanonood ng YouTube, instructional naman, keyboard. Nanonood ko sa buwan lang, yung wala na nakagaling ng mag-keyboard. I-motivate natin yung mga anak. Pagkatapos sabi niya, Daddy, gusto kong maging lawyer. Sabi niya. Kasi yung ninong niya sa Pangge, Atty. Erickson, ninong na yun. Sabi niya, gusto ko rin maging lawyer. Tapos nag-remember pa namin si Atty. Eric. Diba? Gusto ko maging lawyer. Sabi niya, gusto ko legal management yung aking freedom. Sabi ko, okay, sige.
So, ano gusto mo? Legal management. Kaya mo dyan, hindi siya, mamaya, wala nang available sa PhD ng legal management. Sabi ko sa kanya, alam pakinggan ko. Sa tingin ko, mas bagay sa iyong public administration. Kasi sa public administration, ito about leadership, management, and how to manage people. Kasi tingin ko, friendly ka eh. Dalawa kasi extremely different eh. Yung isa, body, nag-iisa. Si Anton naman, parang politik mo na lahat ng tao, kapatuloy, lahat kaibigan, pati si General Torre, nagpunta sa ano, ganun siya eh. Ipakita ko yung sarili sa kanya. Pati yung gandang lalaki eh. Yan talaga. Improve lang. Sabi ko, subukan mo na, mas babalik sa yung public administration. Eh di, sabi na, sige dali, kinuha niya ngayon sa, sa PSU. Ang kwento niya ngayon, mga panasilabi. Ang ganda pa ng public administration. Enjoy siya. Kasi mayroong management, may leadership, and then na-exercise niya yung kanyang social skill. Mga kapatid, i-motivate natin, i-inspire natin ang ating mga anak. Tama ba? Huwag natin iigil sa isang bagay. Magsabi ka lang, mag-motivate, explain mo lang, and teach them how to make decision for themselves. Ano ba? Magugulat ka kung i-excel yan. And si Anton ngayon ay 40 year na sa public administration at enjoy siya. Hindi ko alam kung talagang decision na gusto after ng public administration, i-pursue niya ang law. Okay. Letter F, pakibasa nga, go. Be positive and flexible. Maintain a positive attitude by staying complete and and optimistic. optimistic. Being able to adjust and adapt when things do not go as planned. Be flexible. Be positive. Meron lang mo isang aklat na binabasa, regalo sa akin ng isang taga-guru. Ang title ng book ay Tempered Resilience. Tempered Resilience. Yung aklat na yun ay tinuruan pa kung paano natin resilient. Kasi ating resilient ay able to bounce back. May kakayahan pang bumangon agad, kung nabaha ka, kaya mong tumayo agad, kaya mong lumaban ulit at magpatuloy. At isa ron, sa definition ng tempered resilient is being able to adapt, being flexible. Sometimes kasi masyado tayong rigid, masyado tayong matigas. Ito ang gusto ko, dapat ito mangyari dyan. Alam mo, hindi pwede sa parenting yan. Dapat marunong tayong pag-adapt sa mga anak natin. No. Hindi lagi ipinipilit natin yung gusto natin. Iba talaga yung henerasyon natin sa henerasyon nila. Minsan matutupang makinig at minsan matutupang magbago para sa kanila, para madala mo sila sa pagbabago gusto mo mangyari sa kanila. Amen? Be flexible. Letter G. Last, pakilasa, go. Accept mistakes. See mistakes as an opportunity for growth and learning. Yan. Accept mistakes. Mga tatay, tumatanggap ba tayo ng pagkakamali? Umaamang ba tayo? Amen. Mga nanay. Amen daw. Minsan. Sorry na. Sabihin ng mga nanay. Tama ba ako o mali ka? Hindi ba lang sa kalit ba? Tama ako o mali ka? Laging tama, no? Minsan gano'n. Alam nyo, nung nasa Guyong kami, nung early years namin sa Guyong, 2015, bago lang ako sa Guyong noon, alam mo, challenging magpastor sa Guyong kasi lumabay talaga mga taga-Guyong eh. Ayun. Naniwala sila agad. Mababay talaga yan. Challenging. Kaya under pressure yung ministry nun. Alam mo, napansin ko nun, dahil masyadong nakafocus ako sa ministry, napansin ko nung naging masyadong rigid sa mga anak mo. Dapat ganun, dapat ganun. Diba? One time, nag-uusap kami ng panganay ko, heart to heart, sa office. Tapos kinopi niya ng Daddy,
sasaktan ako sa sinasabi ko, sa ganyan. Meron pa rin siyang naman against sa akin. Ano yan? Kasi, ganyan. Pinakulugan ko siya. Alam niyo, bago kami matapos mag-usap sa anak, so, niyayakap ko siya. Patawarin ko ako, nagkamali. Alam niyo, nung sinabi ko yun, nakita ko yung malaking pagbabago sa relasyon. No. Dapat marunong kang mag-sorry kahit sa anak mo. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Kasi pag lagi kang tama, ay tama ka. Pag malaki ang tama mo. Diba? Dapat matutuwag tumanggap ng pagkakamali. Reminder, in the Bible, a prominent example of faithful father is Eli, a high priest, whose sons Hophni and Phinehas. Pakibasa, go. Who abuse their Possessions and indulge in sinful behavior. Despite being a man of God himself, Eli failed to restrain his sons' wickedness, leading to divine judgment upon his family. Alam niyo yung story na, yung isang saserdote, si Eli, yung mga anak niya saserdote rin, pinalapastaman nila yung mga handog, tapos gumagawa sila ng sexual immorality, mga Kristo, mga saserdote. Alam niyo si Eli, yung nakinorek yung mga anak niya, pinabayaan niya, kinonsinti niya. Diba? Missing in action si Eli. Alam niyo ang nangyari? Pinarusahan ng Diyos ang kanyang buong family. Mga tatay, mga nanay, kung hindi kayo tumatay yung leader ng inyong pamilya, at pinababayaan nyo lang yung mga anak nyo, kahit hating gabi na umuwi, di ka politiko, kahit nagsasama ng boyfriend sa bahay nyo, 15 anyos pa lang, wala akong sinasabi. Sometimes, silence means, yes, okay lang. Kapag hindi ka politiko at hindi ka nagsasalita, nakukonsinti mo yung anak mo. Pagkamali, sabihin mong mali. Amen? Pag tama, huwag natin ikonsinti ang mga anak natin. Tumayo tayo bilang leader. Be a good and strong leader like Joshua. Ano ginawa ni Moses nung kukunin niya yung 10 utos sa bundok? Iniwan niya muna si Aaron. Ikaw muna bahala sa bansang Israel. Ano ginawa? Nainip sila kasi parang 40 days na nawala si Moses. Ano ginawa ni Aaron? Sabi ng mga tao, gawa mo kami ng Diyos. Ano ginawa nila? Nagbigay ng mga alahas, mga ginto. Ito naman si Aaron, may pagkapolitiko. Hindi niya matanggihan yung mga tao. Alam niyang bawal na bawal ang gumawa ng Diyos-Diyosan. Pero hindi niya masabi sa mga tao, huwag niyong gawin yan. Mali yan. He is a very weak leader. Kinakain lang siya ng mga followers niya. Kasi ayaw niya siguro ma-offend at mawala yung support sa kanya. Kasi nangangarap din siya na maging leader ng bansang Israel. Ano nangyari? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan at pinarusahan ng Diyos ang bansa Israel. Sometimes, doing nothing is worse than doing something wrong. Ulitin ko sometimes, doing nothing is worse than doing something wrong. Tatay, nanay, minsan, nung wala kang ginagawa, tahimik ka lang, pinapabayaan mo lang mangyari yung mga bagay, mas malala yan kaysa nakagawa ka ng isang pagkakamali. Amen? You should do something. You should act as the leader of your own family. Amen ba? Pero malakpakan natin si Lord. Ikaw ang leader. Dapat tumatayo ka. Dapat nagsasalita ka. Dapat may ginagawa ka. Gawa chapter 16 verse 1 hanggang 3. Pakibasa. Go. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. May isang alagad doon, Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang At ang kanyang ama naman ay isang Griego. dalawang nakasas na magiging mga kapatid sa may May isang taong pangalan Timoteo.
At ang sabi sa Bible, si Timoteo ay mataas ang pagtingin ng mga kapatid kay Timoteo. Pero yung family background ni Timothy, yung nanay niya, Hudyo, pero yung tatay niya, Griego. Kita niyo ha? Yung tatay niya, Hudyo, pero yung tatay niya, Greek, yung nanay niya ay Hudyo. Tingnan niyo po. 2 Timothy chapter 1, verse 5. Pakibasa, go. Hindi ko malilimutan ang tapat ng pangalalagay Na nauna at niulis ng iyong ina. hindi ako nasa iyo ang pananampalatayang ito. Sabi ni Timoteo, sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Very evident yung faith ni Timothy. Kaya nga, mataas ang pagtingin sa kanya ng mga kapatiran. Na unang pinaglay ng iyong Lola Loida at niulis na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalataya. Tingnan niyo yung discipleship na nangyari. Nagsimula kay Lola, ipinasa kay Eunice, tapos ipinasa ni Eunice kay Timoteo. Kasali ba yung tatay? Hindi, kasi yung tatay niya, hindi Hudyo, kundi isang Griego. Gets niyo? Anong ibig sabihin mga kapatid? Challenge. You can be a good leader and will be able to disciple your children even though your spouse is not a believer. Agree ba kayo ron? Huwag mo ikatwiran, Pastor, kasi hindi ko Christian yung kasama ko. Kaya hindi ko pa-disciple yung mga anak ko. No. Ang perfect example, nanay ni Timoteo. Kahit na Griego yung asawa nun, malamang unbeliever, pero na-disciple pa rin ni Eunice ang kanyang mga anak, especially si Timoteo. Meron ba dito ang believer ba yung asawa? Pagtas nga naman. O yan. Pero kung mo ikatwiran ha, Lord, hindi ko madala yung mga anak ko sa iyo kasi hindi pa Christian yung tatay nila. Meron pa ba? Sigurado kayo, believer yung asawa niya ha? Okay. We will serve the Lord. Number 2, there must be a clear direction. Una, mayroong good and strong leadership. Meron ng good and strong leadership sa nanay at sa tatay. This time naman, dapat mayroong malinaw na direksyon sa pamilya. Diba? Kung driver ka ng isang sasakyan, dapat sigurado ka kung saan kayo pupunta. Tama ba? Dapat mayroong clear direction. Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 9. Pakibasa. Go. Ibigin mo ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Turunin ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan Ito ninyo sa inyong tahanan. sa inyong paglalakbay, sa inyong pagbangon sa umaga, bilang tanda, itali sa inyong buho, isulat sa mga hanggan ng pintuan ng inyong bahay at mga tahanan. Napakalinaw ng instruction sa mga Hudyo. Si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Mahalin niyo siya with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Pagkatapos niyong gawin yun, dapat ituro niyo sa inyong mga anak. Okay. Number 1, we must love God above all and teach it faithfully to your children. That is the direction of God to all families. Tama ba? Ang direksyon ng Diyos na dapat magkaroon ng bawat pamilya, mahalin niyo ko ng higit sa lahat. Pagkatapos, ituro niyo iyan sa inyong mga anak para yung coming generation, ganun din ang gagawin, mamahalin ako. Amen po ba? Alam niyo, ang isang hinahangaan ko dito sa Pulong Nito, yung pamilya del Rosario. Yung mga del Rosario, para sa kanila. Ayan? Alala niyo, hindi ba si Inang Lome, ha? Alala siya ngayon, ha?
Tapos yung mga anak niya, isinalin niya pananampalataya. Apo ka na, no? Tapos may anak ka na rin ngayon, kasama mo sa church. Tama ba? Majority ng member ng BYCC galing sa Jagasabi Family. Tama, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang sikreto? Kasi yung mga matanda, isinalin sa anak. Nakarating sa ako sa tuloy. At hanggang ngayon, yung church na ito ay nananatiling matatag at maayos kasi meron isang pamilya na ginawa yung bagay. Tingnan, dapat makitulong natin sa mga anak ang tamang direksyon. Kawikaan chapter 22 verse 6, pakibasa. Roll. Turo sa bata ang dapat niyang lakaran At hanggang sa paglaki niya ito malimutan. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya ito malimutan. Mga kapatid, listen. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak ko, bahala ka sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Kung saan mo gusto mong pumunta. Mali. Sino ang may responsibility? Ituro sa bata ang daang dapat na lakaran. Dapat tayo ang nag-provide ng tamang daan, tamang direksyon sa mga bata. Kaya yung mga anak ko, pagka nag-kwentuhan kami, ganitong kwentuhan namin. O anak, after 5 years, nasaan ka na kaya sa gusto mong mangyari sa buhay mo? Yung bang ginagawa mo ngayon nag-contribute sa iyong goals at future? Halimbawa, sabi ko sa kanila, pupunta ka ng SM Marilao. Papunta ka ng SM Marilao. Dapat ang step mo, lahat ng hakbang mo, papunta ka SM Marilao. Eh baka papunta ka ng SM Pampanga, ang layo nun. Ibang direction yun. Hindi mo kailangan maging mabilis kayo. Kahit mabagal, ang importante, you're on the right track. Tama ba? Sabi mo, pupunta ka ng SM Marilao. Bakit ang direction mo papunta ng SM Pampanga? Nakuha niyo mga kapatid. Kahit na small step yan, dapat ang direction mo papunta rin sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. At kino-communicate ni Lord yan sa pamamagitan ng mga magulang. Tingnan po ba? Alam niyo po sa English, mas maganda ang translation. Ready, go! Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Yung teach parang medyo limited eh, no? Turuan. Pero yung pag-train, kapag sinabing train up your child, hindi lang ito lecture, kasama nito yung correction, kasama nito yung motivation, kasama nito yung mga exercises, kasama nito yung discipline. Ano ba? Pag sinabing training, pag pumasok ka sa isang training school, hindi ka lang i-lecturean. Kompleto yan. Mga kapatid, pamilya ito. Ang mga bata, hindi lang pinapalaki. Dapat i-train. I-train mo kung paano maging responsible person. Dapat i-train mo kung paano mag-manage ng pera. Dapat i-train mo kung paano mag-value ng relationship. Dahil yung sinasabi sa mga anak ko, mga anak, simple lang ito ninyo. Paano ba ang relasyon mag-asawa? Tingnan nyo lang kami ng mami ko. Hindi nyo kami makikita na nag-away. Di ba? Makikita nyo kung paano ang relasyon ng mag-asawa. Di ba? Training. Yung mga anak ko sabi ko, dapat matuto kayo mag-iipon. Ginawa namin yung mga bata pa yan. Kung magkano yung maiipon nyo sa isang taon, dodoblehin namin ang mami mo. Para lang ma-motivate sila sa financial management. Alam niyo, ang problema ng mga Pinoy, hindi sweldo. Ang problema ng mga Pinoy, tamang management sa pera. Tama ba? At dapat inutulong natin yan. Ha? Lahat ng bagay. Kaya lagi ko rin tinatanong sila, o kumusta ang pag-attend mo sa life group? Magan ka ba sa life group mo? Kumusta ang devotion mo? Anak, kumusta ang intimacy mo kay Lord? Kasi pag sinabing training, it involves inspection, it involves correction, it involves lecture. Ang problema kasi sa sermon lang tayo ng sermon sa mga anak. Dapat i-train natin sila. Hello? Tama ba? May programa tayong ginagawa para sa kanila. Number 2,
train or disciple your children. Amen? Dapat i-disciple natin ang ating mga anak. Discipleship begins at home. Amen? Naniniwala ba kayo na sa church dapat nagsisimula ng discipleship? Dapat sa tahanan? Agree ba kayo? Alam niyo, kapag naibalik natin ang kultura na to, na ang discipleship nangyayari sa tahanan, hindi na mahihirapan ang church sa discipleship. Amen? Kaya hirap na hirap ang mga churches ngayon pagdating sa discipleship. Kasi hindi na disciple ang mga bata sa loob ng tahanan. Agree? Ako, strongly agree. Kasi ang sabi ng mga nanay, mga tatay, Diyan, bahala ka na sa anak ko. Pastor, bahala ka na sa mga anak ko. Huwag ka naman pastor ka. Alagaan mo sa Sunday school, sa life group. Mali. Ang may responsibility sa spiritual life ng mga bata, sino? Mga magulang. Kasi ikaw ang unang pastor ng iyong pamilya. Tama si Ismael. Sa kanyang sige, the message ng NYM. Pakipasa po. Go! Parents are the best influential spiritual leaders. Parents have the greatest opportunity to shape their children's understanding of God and faith. Agree ba kayo dito? Whether we like it or not, tayo mga nanay at tatay ang the most influential spiritual leader sa ating mga anak. Tama? Ikaw talaga ang merong malaking influensya sa anak mo. Kaya hindi umaaden sa church yan lagi. Malamang, ikaw ang nag-influensya dyan. Huwag mo isisi kay Jack, kay pastor sa life group leader. Ikaw talaga ang merong malaking influensya dyan. Amen? Baka hindi natin ito sa'yo. Parents are the most influential spiritual leaders. At tayo pong merong opportunity kasi araw-araw kasama natin yung bata. Nasa ilalim ng ating pamamahala. Dapat dinidevelop natin yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kilala niyo ba ito? Si Steph Curry at saka si Leo Curry ang tatay niya. Alam niyo nung maliit siya niya, very Steph noong 1992, lagi niyang sinasama si Stephen Curry sa paglalaro niya sa NBA. Kasi NBA player din siya at magaling sa 3-point yung kanyang dali. Alam niyo, after how many years, ito na, si Stephen Curry na ang the greatest shooter of all time. Tama nga? At nakakaapat na championship na. At lagi siya, twice siyang naging champion sa 3-point shooting. At siya ay kinoconsider ngayon na one of the most influential athletes, diba, sa buong dating. Ang tanong, sino nag-train sa kanya? Dati. Listen, si Michael Jordan, alam niyo ba kung sino ang nag-motivate sa kanya? Kaya siya naging basketball player. Mami niya. Basahin niya yung history. Ang sabi ng mami niya, dahil hindi siya nag-track, hindi siya nakuha, sabi ng kanyang mami, keep on practicing, keep on practicing. Kaya itong si Michael Jordan, sa motivation, in-disciple siya ng kanyang nanay, tinrain siya, and then, ngayon si Michael Jordan na good na basketball. Ano ibig sabihin? In all areas, sa sports, sa hanap buhay, sa lahat ng area ng buhay nyo, the most influential person is your parent. Amen? Walang iba. Hindi si pastor, hindi si Jack. Ikaw na nanay at tatay ang merong malaking influensya sa iyo. Amen? Amen? Ready? Go. Family? Practice of guiding family members to grow in their relationship with God. It involves creating a faith-filled home environment, modeling Christian values, and supporting each other's spiritual journey. This process is not just about teaching,
but also about living out faith in everyday life and creating opportunities for spiritual conversation. There must be discipleship in the family. Alam niyo, ang isang bagay na pinagsisisihan ko, late na ako na i-embrace ang discipleship. Nag-start lang noong 2015, na-assign ako sa cathedral. Noon ko lang talaga in-embrace ang discipleship. At ang sabi ko kay Lord, starting today, iikot ang ministeryo ko sa discipleship. And until now. Pero kung mas maaga-aga pa siya natutunan, na-embrace, sana mas maaga ko mas na-disciple yung mga anak ko. Pero actually, ang unang nag-share ng gospel kay Anton at kay Gab, ako yun. Ako nag-share ng gospel sa kanila. Nung kinilala nila si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ba napakagandang pagmasdan na si tatay ang leader ng mga anak? Hindi ba magandang maisip na si tatay kinakamusta ang devotion ng anak? Hindi ba maganda na si nanay tinatanong na yung kanyang anak, ano ba ang struggle mo sa kasalanan ng anak? Minsan kasi si pastor lang gumagawa yun eh. Tsaka si life group leader. Pero ikaw bilang magulang, responsibility mo na dapat i-disciple lang yung mga anak. Even ba? Kaya importante, meron tayong family cell group. Family is the primary place for spiritual formation. Amen? Diyan sila nag-start. While churches play a vital role, the home is the primary environment for shaping a child's faith. Ang tahanan talaga. Diyan nagsisimula ang lahat ng bagay, especially the spiritual aspect of child's life. Kaya mga tatay, mga nanay, huwag niyong ipagkatiwala kung kani-kanino ang spiritual responsibility mo. Amen? You should do your part as parents. Alam niyo, 2005, actually last year, August 1, kinuha ng Lord yung tatay ko. Imagine, 19 years after na ma-bypass, binigyan siya ni Lord ng 19 years extended life. Naalala ko noong 2005 na bypass ang tatay ko kasi backslider siya. Sabi ang prayer ko kasi, Lord, gawin niyo na po lahat para lang ang tatay ko manumbalik sa'yo. Kasi seryoso ni Lord yung prayer ko. Ginawa ka ni Lord lahat. Nagkasakit siya sa puso at kailangan niya ng emergency bypass operation. March 14, 2005, na-bypass siya. Nung na-bypass siya ngayon, ang problema ganito. Nagkaroon ng complication. Meron kasi siya asthma. Kaya yung ventilator na dapat sa araw lang, 3 days lang, 2 days lang. Umabot ng 10 days, more than. Tapos nagkaroon siya ng infection. 1 month. Imagine, 1 month siyang ventilator. Hindi na kaya mo nasakit ng sarili. At naging panic yung situation niya. Isang araw, yung sister ko tumatawag, sabi niya, bilisan niyo, baka hindi na si tatay. Kasi yung sister ko, nurse. Alam ko na yung sitwasyon ng mga taong mamamatay na kasi nurse siya. Kaya, yung wife ko naman doctor, nagpunta kami ngayon, ako talaga si tatay, deteriorating na. Hindi malaman ng mga doktor kung ano nangyari. Dahan-dahan umabagsak ang tingin niya, umabot na 16 over 30, 15 over 40, 40 over 20, ganun yung kababa. Tapos yung heart rate niya, almost 200. He is about to die. Alam nyo, ginawa, pagpasok ko sa kwarto, pumasok ko na medyo ako sa CR. Sabi ko, Lord, hindi naman ako magtakot ko kung pupunin yung tatay. Kaya na gusto kong kumain sa iyo, ang sakit-sakit. Imagine, isang buwan na kami sa heart center. Marami akong pinag-pray sa heart center, bumalik, nakauwi na. Pero yung tatay ko, nandun pa rin kami.
kung nangingin nga ako ng DM, prayer speak, baka